kababayan. Oy, eto, maganda-ganda to. Kopya ng warrant of arrest ni Senator Bato, mga kababayan, pinakita ni Ombudsman Boying. O, ito na nga mga ka-GPnatics. Kaya pala nagtatago itong si Senator Bato at hindi na malaman at hindi na rin pumapasok sa Senado ilang buwan nang mahigit or isang buwan nang mahigit, mga ka-GPnatics. Sabi ko nga nung una, ako talaga ay naniniwala na meron ng warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa. Not only a copy, mga kababayan. Kasi nga, kung iisipin nyo ang pamamaraan na ginawa nila noon kay Bato de la Rosa, ito ay napakasikreto at hindi po ito binubuksan, selyado. Kaya nga itong si Bato noon ay hindi sumama sa Hong Kong, mga kababayan, para sa Maisog Rally dahil nakaramdam na itong si Bato de la Rosa na meron na po itong balita na mayroong warrant of arrest si Digong Duterte noong March 11. March 10 pa lang nalaman na nila. Kaya ngayon ay nagugulat. Mamesto, sorry. Ay natatakot na po itong si Bato de la Rosa. Bakit? Paano? Mga kababayan, anong pagpapaliwanag dito ni Boying? Kung bakit niya nasabi? At ano yung kanyang ipinakita, mga kababayan, yung kopya po nung warrant of arrest. Panoorin natin, ha. Ay. Trip mo, kukuha ka pa rin ng travel authority. You surrender that right. Kaya we can, ang tawag ko nga dyan. Hold on. Meron bang magpapasko sa kulungan? Kasi meron kang mga binanggit na kapasabog na ganyan. Ganito lang yan. Ayan. Ang ating basihan. Yan. Kaya sinabi natin na merong makukulong by this time. Yan. Kasi nga yung mga periods, the periods that run for people to answer complaints in preliminary investigation. So, siyempre, marami ng delaying tactics. Pero may isa yata kaming maikukulong ng maaga-aga. Hoy! Pero sunod-sunod na yan eh. Sunod-sunod na yan. Hoy, may maikukulong na maaga. Pero mamaya pag-usapan natin yan, mga kababayan na. Ito muna tayo focus kay Senator Bato. Kasi gusto ko lang talaga na magyabang. Sabi nga nung nakaraan may yabang din pala sa katawan to si JP. Aba, mga kababayan, kahit papano, ano lang, di ba? Tayo ay nagsasaya lang. Not yung kagaya ng iba na yabang talaga. Gusto ko lang sabihin, ako talaga yung kaisa-isa sa lahat ng mga nag-content niyan. Sinabi ko talaga, naniniwala ako na si Bato de la Rosa ay may warrant na. Not only a copy, yung hawak dito ni Remulla. Kasi mamaya, mayroon pang isang video kung ipapakita sa inyo na sabi niya, hindi lahat pwede nating sabihin. Alam niyo yun, kailangan kahit papano, mga kababayan, meron tayong dapat isikreto. Tsaka ano nga sumulat na ako sa Senate, sumulat na ako sa House. Na wag sana bigyan ng travel authority. Yan. Yung mga tao na nagliliparan 77 at marami ron nasa DPWH. Yan. Uy. Yun talagang dapat when you join government. Hoy, yung yabang na yun, hindi yung yabang na kagaya ng iba, ha? Mga kababayan, ha? Dito naman, hindi ito yung yabang na sabi ko nga na nakakasakit. Ito yung yabang na nakakatuwa. Kasi nga, mga ka-GPnatics, hindi ka ba magagalak na tumutugma yung iyong opinion dito sa mga nangyayari ngayon na tugmang-tugma talaga not only akma, talagang tugmang-tugma. Diba? Yung behavior na pinapakita nito ni Boying Remulla, sabi ko, totoo talaga yung hinala ko. Pero syempre ngayon, hindi pa natin mapapatunayan yan, mga ka-GPnatics. Pero along the way, malamang mangyayari. You give up that part of you that freedom to travel is limited by government already. Merry Christmas, ha? Ito na kasi. Kaya kumukuha ka ng travel authority. Diba? Kahit private ang trip mo, kukuha ka pa rin ng travel authority. You surrender that right.
Kaya we can, ang tawag ko nga dyan, foreign travel restriction order for government officials. Agad-agad. Kaya lang, because the Senate, Well, actually, yan ang sinasabi ko din eh. Maganda, generalize natin. Hindi lang sa mga public official, yung mga kababayan. Kapag nasampahan na ng kaso, itong mga to, or kaya piniimbestigahan, dapat, hindi lang ilbo. 'Di ba? Hindi lang lookout bulletin order, dapat kaagad, whole departure order. Dapat yan ang gawin ng mga mambabatas natin eh. Paano itong mga mambabatas? Sila rin yung tinatamaan. Kaya ang ginawa, imbis na mambabatas, mambubutas. the House and the courts are not within my sphere administratively. We just request the heads of offices kung merong taong wag sana paalisin para hindi na tumakas. Tama. So let's get this out of the way kasi may nangungulit sa akin sa ilalim ng table ko rito. May nagtatanong. Ang tanong ay, ano yung kontrobersiya daw na meron kang kopya sa cellphone mo nitong ICC arrest? At, di ba? Pwede kong pakita sa inyo. Mamaya. Pwede kong ipakita sa inyo, mga kababayan. At ito ay recorded kahapon. So, nakita na nila yon. Nakita na nila yung nilalaman, mga kababayan. Pero, puntan muna natin yung kwento kung paano nangyari. Ito kasi yon eh. Kaya, nagtago na agad si Bato de la Rosa, mga kababayan. Tignan natin yan. Pero siyempre, may nag-file na sa korte. At ang sabi ng korte, nag-ano na, di ba? May... Sa Don't sinasagot make the na. same mistake I made, brother. Correct. Pero yun, sige, pag-usapan na natin, Ombudsman, ano ba ito? Bakit ikaw, sinasabi nila? At bakit hindi ikaw? Yan. Makikita pa ba? Oy! Ano ba yan? Kaya kwento Papato. Yan, sige nga. Kasi ano yun, Sabado ng umaga yan. Yan, Sabado. Mga 1 month ago. 1 month ago, Sabado yun. Dumating sa bahay ko, ito mga kasama ko sa opisina dati. Sa DOJ. Yan. Tayo lang nag-uusap dito, walang nakikinig. Tapos pinag-usapan namin yan. Sabi ko, nasa na yung warrant? Yan. Pinakita sa akin isang page. Okay. Tapos, the next day, may kausap na naman ako. Yan. Yung parang nagliliason sa ICC. Oo. Nagliliason. Pinakita sa akin yung buong kondo. Liaison, yung sa atin, ang tawag natin liaison officer. Yung layas ng layas, mga kababayan. Di ba? Ako, naging trabaho ko rin yan. Si JDB, naging trabaho niya rin yan. Yung layas ng layas. Liaison officer. Okay? Document. Wow. Pinakita sa akin yung buong document. Oo. Kaya lang nung nakita, yung first page pala nung nakita ko, Sabado ng umaga eh. May programa rin ako pag Sabado ng umaga. Yun nga. DCRH naman ako. Sabi ko, scoop to ah. Yan. Sino ba naman ayaw na scoop? Tama. Gusto natin lahat yan. Lalong-lalo na sa media at sa mga vloggers. Gusto yan. Diba? Kaya lang, late ata ako ng konti, mga kababayan. Pero, sabi ko nga sa inyo eh. Talagang nagiging seamless yung mga bagay-bagay. Hindi pa ako nagpapano niyan, mga kababayan Yung sa iyo pa lang sa mga susunod na alam nyo sa katawan, pag tayo ay magiging maayos na, nako, sigurado araw-araw na yan. Araw-araw na tayo magkukulitan, balik sa dati. Tsaka hindi, pangalawa naman, sa trabaho ko kasi, accountability of public officers. Lugabay. It's an accountability issue. Yes, actually. So, sa mga 7,000 viewers natin, huwag kayong mga marites. Nakikinig kayo, nakikinig kayo. Yan ang kwento daw. Yan ang kwento. Meron pala talaga. So, ibig sabihin, meron dahilan naman kung bakit meron pwedeng nagtatago o hindi nagpapakita. May dahilan, mga kababayan, kaya nagtatago. It is not just palagay ko again, ulitin ko lang, palagay ko it is not just a copy. Okay? Mga kababayan, maaring kopya yung pinakita, pero may original na copy talaga niyan na nandyan lang. Kasi nga, bakit nila tinitrace si Bato de la Rosa? Isipin nyo yan Bakit nila tinitrace?
Mayroon naman pala dahilan. Mahanap pa ba to? Mahanap pa ba to? Sino ba to? Sino ba to? Nagjo-joke pa nga siya. Baka daw lampasan niya. Si Senator Ping Lacson. Record. So, hindi naman siya ganun ka-problematic. Sino kanyang projection. Ako, kung narinig ko yung kwento ng kwentuhan natin, wala ko namang gaano nakikinig. Baka ganun din ang gawin ko. Pero Ombudsman, on a lighter note. Sige. Ito kasi very intense yung pinag-uusapan natin. Meron ka bang downtime? Yan. Meron ka bang panahon na nag-relax ka? Syempre naman. Nanonood ng Netflix. Yung single digit handicap ninyo, sir. Single digit pa rin. How do you spend your downtime? Ngayon, I watch YouTube pagising ko. Tapos I workout. You're looking every day. Lumaki rin katawan mo eh. Every day. I work out every day. Tapos paminsan-minsan, sumasyat pa rin ako with friends. Pa-isa-isa na lang. Hindi na pwede marami. Isa kasi bumabalat sa'yo noon, nung ikaw ay nanonominate as ombudsman, ay hindi mo raw kaya physically. Dahil ang dami mo raw dinaanan ng mga problema sa kalusugan. Kamusta yung kakalusugan mo ngayon? Actually, I've been free from any blast in my blood for the past 20 months. 20 months na. Now, free na ako. Kaya lang, syempre, I had immune system problems in the process because I had leukemia. Leukemia. Pero okay naman, okay naman. Mahirap na sakit yan para sa mga... Mahirap na sakit yan. And ako siguro, talagang by the grace of God, talagang nasalba ako rito. Kasi dito you live by the day. Alam niyo, bilib na bilib din ako dito kay Boying Rimulya. Dati nga, mga kababayan ng panahon ni Bantag, binabanatan ko to eh. Sobrang binabanatan ko to. Kasi nung panahon na yon, sabi ko, masyadong, alam niyo yun, laging nasa harap ng camera, laging nagpapa-interview, kaya ngayon parang napay-prejudice prejudice yung mga kaso na hinahawakan niya against Bantag dati. Mga kababayan, but along the way, sobra akong humanga kay Boying Rimulya when it comes to dedication. Bakit? Kasi nung sinabi niya na gusto niyang kunin, gusto niyang hawakan ang ombudsman, mga kababayan. Kasi kung mapapanood niyo yung haba ng interview na to, about 40 minutes, malalaman mo dito yung sobrang dedikasyon niya na kahit kaibigan, kakilala, kaya niyang banggain. Wala siyang pakialam doon. Ang sabi niya, uunahin ko ang country kaysa yung mga kaibigan ko na yan. 'Di ba? Paano natin maiaayos to? Kaya ko nga hiningi yung ombudsman para yung mga nakatulog, yung mga naka-archive at mga hindi pinapansin noon ay mabigyan natin ng solusyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. 'Di ba, mga kababayan? Ayan, sabi ni Ma'am Naomi Shin, sabi ng BFF ko, galit tayo dyan kay Rimulya dati best dahil kay Bantag, kaya nga, di ba? Pero at the end of the day, nung si Bantag ay nagtago na, syempre, kakampihan ko pa ba yon? Kasi si Bantag, mga kababayan, medyo malayong kamag-anak namin, 'di ba? Malayong kamag-anak namin 'yan. At alam ko yung ugali dati. Kaya lang nung nagtago, hindi na ako maniniwala sa iyo. Nagtago ka na eh. Pero kung lumaban ka, mga kababayan, lahat ng remedyo gagawin mo para ipagtanggol yung sarili mo, siguro nasa iyo pa rin ako ngayon. 'Di ba? O kaya yung simpatsya ko ay nasa iyo pa rin, kami ni Naomi Shin. Kaya lang wala eh. 'Di ba? Ngayon nakita natin si Boying. Nakita natin si Boying Rimulya, mga ka-GPnatics, isa talaga sa mga lumalaban doon sa mga tiwali, lumalaban doon sa mga pasaway sa gobyerno, 'di ba? Na gusto niyang makasuhan na noon ay hindi mabigyan ng hustisya, hindi makasuhan dahil pader yung mga nakaupo. Hi, Miyu. 'Di ba, mga ka-GPnatics? At eto, going back doon sa usapan, etong si Bato de la Rosa, mga ka-GPnatics, ay sabi nila nagtatago daw at nasa Pampanga. Kaya lang hindi pa rin nila mahanap-hanap itong loko-loko na to. 'Di ba?
Ayon pa nga dito sa isang napanood ko. Ito yung sinasabi ko na hindi lahat pwedeng banggitin, mga kababayan, sapagkat may mga, syempre, mapiprejudice or mapiprejudice yung mga pag-i-implement nila ng paghuli dito kay Bato de la Rosa in case na nasa kanila na yung original na warrant of arrest. Warrant of arrest kay Senator Bato. May idea kayo, sir, kung bakit hindi pa ito na-implement? I can only say it after it's said and done. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na mayroon ng inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ICC, laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na sinasabing pangunahing tagapatupad ng war on drugs noong Administrasyong Duterte. Ayon kay Remulla, kasalukuyan pang inaalam ang kinaroroonan ng senador na pinaniniwalaang nasa Pampanga. Matatandaang biglang nawala si Bato matapos banggitin ni Remulla sa isang radio interview ang tungkol sa nasabing ICC warrant. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Talagang ginit talaga ni Remulla, mga ka-GP Natics, na meron. Hindi naman niya siguro sasabihin yan na wala siyang pinanghahawakan. Di ba? Mga kababayan, kaya isipin nyo, si Bato de la Rosa dati ring PNP chief o naging pulis ng matagal, di ba? Mga kababayan, isipin nyo lang maigi, meron din yung mga intel. Kaya naniniwala ako, inunahan niya itong paghuli sa kanya. Kaya hindi na nagpapakita ang loko. Sabi nasa Davao, Maria Palisok, sabi niya. Maaring nasa Davao, maaring nasa Pampanga. Kaya nga lahat ng mga lugar na yan ay pinapatrace kung nasan si Bato. At kapag siguro makumpirma nila kung nasaan talaga si Bato de la Rosa, that should be the time or the right time, mga kababayan, to implement and arrest Bato de la Rosa. Diba? Ganun lang yun eh. Pero may tanong yung kababayan natin, paano pag nasa Davao daw si Bato, nalaman nila nasa Davao? Kaya kayang hulihin doon, mga ka-GP Natics? Palagay ko kaya naman. Kung si Kibuloy nga diba? Depende na lang yan sa dedikasyon at depende na lang yan sa tapang na mag-i-implement. Kung ang mag-i-implement niyan, mga kababayan, sa una pa lang magpapakita na ng kaduwagan, bag na ang buntot, hindi niya kayang arestuin, ulihin si Bato. Pero pagkagaya ni General Torre, ang uhuli, sigurado, mauhuli at mauhuli yan. Kahit nasa Davao pa, sinong magtatago sa kanya doon? Mga kababayan, in case sana, halimbawa nakita na nandoon, nagtatago, may nagbabantay sa kanya. Siya ay kumaga pinoprotektahan. Pag nalaman na doon siya nagtatago sa lugar na yon o isang lugar sa Davao, kayang pasukin yan. Diba? Sana nga manlaban para matapos na diba? Sana manlaban kasi sila yung dati, sila yung nag-uudyok sa tao na udyokan daw yung mga kriminal na manlaban para hindi na maipakulong at hindi na pakainin dyan sa selda. At kung kakampi nila yung uhuli, paano na? Yan ang isa pang katanungan, Ma'am Maria Palisok. Kung kakampi nila yung mga uhuli, malamang hindi yun i-implement or malamang maaga pa lang baka sasabihin na nila si Bato, we have a warrant of arrest for you. Kailangan magtago ka ng maigi, ilubog mo masyado yung ulo mo para hindi makita. Di ba, Ma'am Lea Rosete? Tinakot lang yan si Bato para magtago at hindi na magpatawag sa Senate ng mga walang kwentang hearing. Nice tactic, Boying. So si Ma'am Lea Rosete, naniniwala na taktika lang ni Boying para matakot si Bato. Pwede rin kasi na tinakot si Bato, mga kababayan, para nang sa ganun ay pag hindi siya pumasok at sobrang tagal na, may mag-file sa kanya sa ethics committee, di ba? Pwede siyang ipatanggal, ipa-dismiss, di ba?
Mga kababayan, kagaya po ng nangyari dito kay Zaldico, kay Tevez. Oh, hindi na pumapasok, walang pakinabang, pero sumusweldo. GP, makyat yata si Bato sa bundok ng Arayat sa Pampanga. Kasama niya doon, sino? Pero ako, mga kababayan, isa pang ano ko dito, isa pang hinala ko, hindi sa bundok Arayat nagtatago yan. Naalala nyo kung yung sabi nila dati, yung asawa ni Bato ay dating NMA? Dating NMA? Diba? At naniniwala din ako yung mga NMA, yung mga makakaliwa dun sa Davao, ay hindi talaga nila kaaway. Yun ay puprotekta sa kanila. Yun yung kanilang mga utusan. So palagay ko kung nagtatago yan, dun yan sa bundok nagtatago. Diba, Ma'am Baby Agayid? Ako naniniwala na yung mga yun ang nagtatago kay Bato de la Rosa. Kasi, kung isipin nyo, yung si Digong dati, diba? Isipin nyo si Digong dati, sabi nung iba, galit sila sa mga NBA. Pero, sila mismo, mga kababayan, pinapapunta nila yung mga yun doon sa Davao mismo, pinabababa. Tapos, kung iisipin nyo rin, tingnan nyo to sabi nung nanghihingi ng confidential funds, ang mayor ng Davao dati, si Duterte, maging itong si Sara Duterte, ay para daw sa, tawag dito, para daw doon, sa insurgency. Pero, sa ibang mga statement nila, sinasabi nila na ang Davao daw ay very quiet, sobrang tahimik, at ito daw talaga yung peaceful na probinsya, 'di ba? Kaya very contradictive yung kanilang mga pinagsasabi. Isipin mo, bakit ka manghihingi ng confidential funds na para sa insurgency kung sinasabi mo na ang Davao is a peaceful place na sobrang tahimik, 'di ba? Eh di ginagago mo lang yung sarili mo. Kaya ang tingin ko doon, mga kababayan, kaya siguro tahimik yung mga yon ay sila din mismo ang nagbibigay ng proteksyon doon sa mga NMA. Diba? Sila yung, hindi lang proteksyon, baka sila din ang tawag dito mga kababayan, nagbibigay ng alam nyo na, sila ang nagpupondo. Make my day, Trillanes. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Dami ko tawa tapos nagtago. Musit ka, Bato. Si Bato ay DDS Duwag Duterte support. Ay, Ma'am Agayid, alam nyo sa totoo lang, dapat kasama talaga kung sino yung nagtatago kay Bato. 'Di ba? Okay? So, ayan. Next tayo. Basta sabi ni Boying Rimulya, meron daw talaga. Kaya si Bato, naglaho na. Okay, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Kasi matagal na usap-usapan ito. 'Di ba? Ngayon, nakasuhan na, mga kababayan,